Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So, in this video, we'll talk about itong panibagong guidelines na nilabas ni BIR tungkol sa business closure guidelines. So, mas streamlined na daw, mas yung process itself, mas pinadali na, especially sa ating mga small businesses or sa mga micro taxpayers natin. So, in this video, yan, isa-isahin natin. Ano ba yung mga naiba? Ano ba yung mga benefits if you are a micro taxpayers and if you would want to close your business? So, let's start. So, number one, ito talaga yung unang tanong is, ano ba talaga yung mga requirements? So, previously, before itong na-release tong RMC 47-2026, by the way, if you would want to read itong RMC, nasa website lang to ng BIR, ipopost ko lang yung link sa description. So, prior to this RMC, ay madami, iba-iba yung mga requirements na nire-require each RDO. Yung iba nagre-require ng mga business permits, ayan, yung iba, yung mga books gusto matingnan. So, in this RMC, ayan, may clear guidelines na talaga kung ano ba yung mga requirements na kailangan. And apat na yung mga requirements na kailangan. So, number one is yung application form, and that is using yung BIR Form 1905. So, you can download actually dun sa website ng BIR, or you can get it to your RDO mismo. So, number two is the list of ending inventory. So, this is applicable for VAT registered lang. So, prior, lahat nire-require to, non-VAT tsaka sa non-VAT tsaka sa VAT registered. But in this RMC, nakalagay talaga na for VAT registered taxpayers lang. So that is good news, especially sa mga non-VAT taxpayers na gustong i-close yung kanilang business. So number three is the unused invoices or the supplementary documents together with the inventory summary of yung mga unused invoices nyo. So iso-surrender nyo yung mga unused niyo ng mga invoices. So kailangan nyo talagang yung original, kailangan nyo i-submit kay BIR because that will be subject for they will destroy or destruction, kumbaga, yung mga unused ninyo na invoices. So, kailangan nyo i-submit yon together with the list. Ayan, with the list. Or isa-summarize natin kung ano ba yung mga invoices na hindi natin nagamit. So, mamaya, papakita ko yung, may example tayo or may sample tayo nung format kung ano yung gagamitin natin. So, number four, this is the original BAR notices or the permits. So I'm sure familiar na kayo COR, your certificate of registration. Ayan, if may authority to print kayo or the ATP. And the notice to issue invoice. So dapat, ito yung usually na nakapaskil doon sa ating place of business. So letter D and E, hindi to masyadong common for especially for small taxpayers. The accreditation certificate and permit to use. This is for the cash register machine and the point of sale na machine, di ba? So, dito masyado nag-apply sa atin. So, letter E, ayan, electronic invoicing receipt system, ayan, receipting system or the EIS, certificate and permit. So, hindi din to masyado nag-apply sa atin. So, hindi pa to in-implement ni BIR naman yung EIS for ano lang to, for chosen mga taxpayers. But I think hindi pa talaga to na-implement tong EIS na ito. So, ayan. So, I mean, yung tatlo lang, yung probably na nag-apply sa atin, the COR, the ATP, and the notice to issue an invoice. Ayan. So, ito na yung ating mga sample, yung BIR Form 1905. So, ito yung kailangan natin. Kailangan nyo lang fill outan yung inyong taxpayer information. And then, dito sa part 2, then the reason yung pag-update natin is doon tayo sa closure of business. Ayan, kita nyo doon sa other updates sa number 6. Ayan, nakalagay, naka-X. Kailangan nyo yung X mark, closure of business. And then, we'll proceed to the number 8. So sa number 8 naman, yung applicable sa atin, if you are closing your business or yung head office niyo, ayan, letter B, to the register or cessation of registration of business. And then i-X yung permanent closure of business head office of an individual. So ilagay niyo yung trade or business name niyo. And effectivity of date of cessation, kung kailan nyo isasubmit yung inyong mga requirements. So be sure complete yung requirements niyo so that ayun, mapaprocess ka agad yung pag-de-register sa inyo. So, ayan. So, ito yung example ng ating list of ending inventory. Ayan. So, basically, ilalagay nyo lang dyan at the date of ano to ha, at the date of retirement or the date of closure ng inyong business. So, at the time na isasubmit nyo yung inyong itong application nga for closure of business. So, isa-summarize nyo ano ba yung mga inventory nyo,
raw materials, ayan, the merchandise inventory, mga for sale niyo, finished goods, ayan, and the capital goods as well. But nakalagay dun sa RMC 47-2026, again, for VAT, ano na to, registered taxpayers. So, sa mga non-VAT, ayan, hindi na natin kailangan mag-submit ng list of ending inventory. Ayan. So, ito yung example natin, example ng merchandise inventory. Ayan. Magkano or ilan ba yung naiwan? 100, yung quantity in stocks is 100 and yung unit cost or unit price niya is 100. Ayan, so yung total cost ng ating merchandise inventory na naiwan or left is 10,000. So yan yung total cost ng ating merchandise inventory. Ayan. And then yung unused invoices naman. So again, may format lang ito. Ilalagay ko sa ating description below. Or you can go to our website and www.pinoyaccountant.com/download. So ilalagay ko lang yung mga forms na kailangan. So yung important lang dito is, again, ano ba yung mga hindi nyo nagamit, hindi nagagamitin ng mga invoices. For example, ito yung example natin is, ito si Monkey D. Luffy. Ayan, One Piece merchandise. And then, lagay nyo lang yung details nyo. And then, sa description of receipts and invoices, ayan, description, for example, yung sales invoice. And then, type is non-VAT kayo. And then, mostly naman yung booklets, ayan, nakabound siya. So, ilang booklets ba yung naiwan? For example, 8. 8 yung unused natin, di ba? And then, number of sets per booklet, usually 50 invoices yung nasa isang booklet. And then number of copies, usually dalawa or tatlo. So depende. So i-double check nyo kung ano yung invoice na gamit niyo. And then yung last na columns is for the serial numbers from and to. So i-check nyo yung booklets niyo again, yung mga unused. Ano ba yung mga serial numbers? So in our example dito, 8 na booklets yung hindi nagamit. And then yung serial number ng 8 na yon, usually nasa upper right ng invoice nakalagay doon, is 101 hanggang 400. So ito yung mga invoices na hindi natin nagamit or hindi na natin gagamitin because magko-close na yung ating business. So again, kailangan nating i-submit yung mga invoices mismo kay BIR. And then, ito yung mga example ng original BIR notices. So, the common example is the certificate of registration. Ayan. So, yung original talaga yung kailangan natin isauli kay BIR. And then, of course, yung notice na the establishment must issue invoice or receipt. Ayan. So, kailangan nyo din yung i-turn over or i-submit or isauli kay BIR. So, yung common na question dito is, what if nawala ninyo yung, for example, itong or matagal na kayo hindi nagbe-business, di ba? So, nawala nyo yung mga COR ninyo and itong notice to issue an invoice. So, yung gagawin nyo is kailangan nyo maggawa ng isang affidavit of loss. So, kailangan nyo ipanotarize doon. I-notarize nyo sa isang attorney or notary public na naka-indicate doon ano yung mga PIR notices na nawala ninyo. For example, yung COR ninyo, ayun, ilalagay nyo doon, ililist nyo, and then ilalagay nyo yung reason kung baga na misplaced ninyo, ayan, and hindi nyo na talaga makita. Usually, yun yung nakalagay sa affidavit of loss. So, ayan. So, yun yung ating option if in case na hindi na natin makita yung mga original na BIR notices and permits natin. And then, ayan. So, the question is, pagkatapos nating masubmit yung mga requirements, kapag complete yung requirements, yung status na natin is magiging deregistered na. So, ibig sabihin yung mga tax types natin is hindi na siya open. So, for example, dun sa ating COR, may mga tax types doon na 1701Q, kailangan nyo mag-submit. Ayan, for example, 1701, the annual income tax return, or the 2551Q. Ayan, kapag deregistered na, ibig sabihin, na-close na yung mga tax types natin. So, hindi na siya wala na siyang magiging open cases. So, hindi na natin kailangan mag-submit ng mga tax returns, kumbaga, on the date na yon na deregistered na yung ating business. So, for example, June 1, ayan, nag-submit complete yung requirements nyo. So, kapag complete yung requirements nyo nakalagay sa RMC is maging deregistered na yung mga tax types natin. Meaning, hindi na siya mag-incur ng mga open cases. So, hindi nyo na kailangan. For example, June 1, so from the date na deregistered kayo, yung mga required na mga tax returns for June, for example, June, July, August, ayan, hindi nyo na, and onwards, hindi nyo na kailangan mag-submit. Hindi na siya mag-incur ng mga panibagong open cases pag deregistered na yung ating status. So, pagkatapos ma-deregistered, ayan, hindi pa tapos yung ating mission sa pag-close ng ating business because we will need to process pa yung tax clearance. So, usually, ayan, dalawa yung steps niyan. May mandatory audit or verification pa CBIR. And number 2, are yung mga clearances ng ating mga open cases.
tax liabilities and other compliances. So it's like pag nagpapa-clearance kayo sa school, for example, 'di ba? Kailangan niyo pumunta sa iba't ibang departments. Ayan, kailangan niyo pumunta sa, for example, sa accounting, ayan, sa registrar. So ganoon din sa BIR. So kailangan niyo pumunta sa registration, ayan, sa collection, sa compliance, and sa assessment. So may slip 'yan. So nakalagay doon, it's like a verification slip. Ayan, nakalagay doon kung ano ba yung mga kulang pa ninyo ng mga requirements. For example, may mga open cases pa kayo, non-filing ng inyong quarterly income tax return. Ayun, nakalista doon sa inyong verification slip, kumbaga. So, ibibigay naman yun sa inyo if ever may mga kulang kayo ng mga filing or mga hindi nyo pa nasasubmit. For example, mga inventory list. Ayan. So, lahat yun naka-indicate doon sa inyong, it's like the clearance sheet or verification slip. Ayan. So, yung good news nandito, if micro taxpayers kayo. So again, dinefine dito sa RMC ano yung micro taxpayers. So kapag yung annual gross sales niyo sa preceding year, so 2025 is hindi siya more than 3 million, ayan, qualified kayo, or yung gross assets niyo at the time of your closure or retirement are not more than 8 million. So either or siya, kapag nagpo-fall kayo doon, ibig sabihin you are micro taxpayers. So kapag micro taxpayers kayo, good news. So this is the good news, hindi kayo required ng mandatory audit or verification. So ibig sabihin, hindi na mag-audit si BIR, hindi na nila titingnan ang inyong books. Usually kasi pag in-audit yung taxpayer, ayan, tinitignan nila yung books niyo if complete ba yung na-record nyo dun sa books, ayan, kung may supports ba yung inyong mga expenses na na-claim, ayan, magche-check sila ng mga invoices. So, i-audit talaga nila yung inyong business. But, since you are micro taxpayers, wala nang audit, hindi na siya required. So, that is good news, especially sa ating mga micro taxpayers because alam naman natin na medyo maliit lang naman yung ating business. Ayan, yung iba medyo lugi pa nga. So, hindi na kailangan ng mandatory audit or verification. And second, yung benefit kapag micro taxpayer tayo is yung tax clearance. This is the final notice na talaga na closed na yung status ng ating business will be issued within 3 working days. So, mas pinabilis na siya if ever micro taxpayers kayo. So, if ever, ayun, nakapag-submit na kayo ng mga requirements and at the same time, wala naman kayong mga open cases, ayan, or if you already paid yung mga open cases niyo or may mga penalties kayo, ayan, after nun, within 3 working days, ayan, that is the good news. 3 working days lang, you will be issued na ng inyong tax clearance. So, ayan. So, yun lang ating video for today. Ayan, quick ano lang tayo. Ayan. So, ito yung mga requirements. Again, you just have to comply yung requirements. And then, ayan, mas pinadali na yung mga requirements ngayon. Wala nang other requirements na kailangan. Kung ano lang yung nakalist dito. So, ayan, take a screenshot. And yung mga sample na formats is ipopost ko lang sa aking website www.pinoyaccountant.com/download. So, again, yun ating video for today. Thank you very much for watching. And again, super thank you sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe, ayan, sa mga nag-comment, and nag-share sa ating video, and sa mga nag-send ng support. Ayan, you can go to www.pinoyaccountant.com/donate. Ayan, thank you again, and I'll see you in our next videos.